Sa nakaraang video ay natapos tayo na kung saan ay namuka ng 4th Council Elder ang paggamit ng dalawang greatsword ng isang lalaki na sumugod sa kanila at ito ay mula sa unrivaled sword. Sa isip naman nito ay napasabi siya na tama ang sinabi sa kanya, na huwag nitong gagamitin ang kanyang parehas na greatsword pwera na lang kung nasa matinding panganib na ang kanyang buhay. Kaya naman ay napapatanong na ito kung ano na ang gagawin niya ngayon, dahil ang isang ito ay sigurado siya na mas malakas ang martial prowess kumpara sa kanya. Dagdag pa nito na nakakalungkot dahil sa ang asawa ng first mate ay patay na, at tingin niya ay wala na siyang magagawa pa sa bagay na ito. Kaya naman ay napasabi na lang ito na mayroon na lang siyang isang paraan, nang bigla naman itong mabilis nang tumakbo papalayo sa grupo ng ating bida, agad naman na sinundan ito ni Becky. Agad naman niyang nakita na may humahabol sa kanya. Sabi dito ni Becky na tingin nito ay saan naman siya pupunta at agad naman niya itong inatake. Sa nangyari ay agad naman itong nakadepensa sa ginawang pag-atake sa kanya gamit ang kanyang dalawang great sword. Matapos niyang madepensahan ito ay nagsagawa naman siya ng pag-atake kay Becky, agad naman itong nakaiwas dito, at nagbigay ulit ng ikalawang pag-atake, na madali lamang na nailagan nito. Matapos ay napaisip naman siya na ang lalaki na ito ay ang kanyang aatakihin sana kanina, mukha naman siyang mas mahina sa kanya kaya naman ay bakit ito umaatake sa kanya ngayon. Matapos ay agad naman na isinagawa ni Becky ang special attack nito, kaya naman ay agad siyang napadepensa, sa lakas ay nagawa ni Becky na mapatalsik ito. Matapos ay napangiti naman siya at pinuri ito at ang kanyang ginawang atake ay hindi na din masama. Sa isip naman ni Becky na sigurado siya na ang martial arts nito ay mukhang nasa ultimate supreme peak level na, at kitang-kita niya na mas malakas ito sa kanya. Ang paraan ng paggamit nito sa kanyang greatsword ay para lamang itong may hawak na normal na espada, kaya naman ay kailangan niyang makagawa ng isang opening attack sa isang ito hanggat maari. Nagtaka naman si Becky nang bigla siyang tinawag nito, sabi niya na hindi siya tataka sa kanya ngayon dahil lamang sa natatakot ito sa kanya, ngunit masyado lamang siyang abala sa ibang bagay kaya kailangan na niyang umalis. Nagalit naman dito si Becky, nang bigla naman na inatake nito ang lupa. Sa nangyari ay nagkaroon ng makapal na alikabok sa pagitan nilang dalawa. Dahil sa wala nang makita si Becky dito, ay agad naman na siyang nagpatuloy sa kanyang ginagawang pagtakas sa kanilang grupo. Sa isip nito na nais pa niya sanang labanan pa ito ngunit wala na siyang iba pang pagpipilian. At dahil sa nakita na ng mga ito at nalaman kung saan siya nanggaling ay tingin nito na kailangan niyang sabihin sa kanyang pinuno ang tungkol dito. Nang bigla naman itong nagulat dahil sa may biglang hamarang sa kanyang harapan, sabi ni Yoon dito na sigurado siya na narinig niya ito nang sinabi niya na hindi nito hahayaan na magtungo ito kung saan paman. Dahil sa wala na itong pagpipilian ay agad nitong inatake ang ating bida gamit ang kanyang special technique, at ito ay ang Unrivaled Sword Judgment, Merciless Martial Arts Sect, third technique. Nang bigla naman itong nagulat dahil sa napahinto lamang ito ng ating bida gamit ang kanyang palad, napasigaw naman ito at sinabi na akala ba nito na mapipigilan niya siya nang gamit lamang ang palad nito. Nang bigla naman niyang nilakasan ang kanyang puwersa sa kanyang atake, ngunit nagtaka naman ito dahil sa hindi man lang niya nagawang mapa-atras ito, dagdag pa niya na hindi man lang niya nagawang maitulak siya kahit nagamit na niya ang kanyang buong lakas, at ang isang ito, ay kagaya din ng kanyang pinuno. Nang bigla naman itong nagtaka at nagtanong kung nais ba siyang pitikin ng ating bida, na sinang-ayunan naman ito ni Yoon. Matapos ay binigyan niya ito ng isang simpleng pagpitik sa kanyang ulo at sa lakas ay napatalsik ito, at nagawang magpagulong-gulong sa malayo. Agad naman itong nakatayo sa ginawang iyon sa kanya ng ating bida, nang matapos ay bigla itong nagtaka, at hindi rin nagtagal ay bigla na lang itong bumagsak. Agad naman siyang nilapitan ni Yoon, at ginamitan ng chi telekinesis. Pinahinto naman siya ng 4th Council Elder sa kanyang nais na gawin dito, sabi nito na ang isang ito ay maaring bahagi ng Blue Heaven Society. Sumagot naman dito si Yoon na hindi ito kasapi sa samahan na iyon. Sabi naman ng 4th Council Elder na sigurado siya na narinig na niya ang patungkol sa Unrivaled Sword. Ang mga ito ay nagtago dahil sa inabandona sila ng parehas na Orthodox sect at ng Unorthodox faction, kaya naman ay sinabi ni Yoon na kung ganon ay aalamin muna nila ang pagkakakilanlan ng isang ito.
Humiling naman ang 4th Council Elder na kung maari ba ay siya na muna ang baalang magtanong sa isang ito, na agad naman na sinang-ayunan ni Yuun. Nang magising ito, ay nagulat naman siya dahil sa nakita niya ang kanyang sarili na nakatali na, napapatanong naman ito na kung nawalan ba siya ng malay kanina nang dahil lamang sa isang simpleng pagpitik sa kanya ng isang ito. Naalala naman nito ang sinabi sa kanya ng kanyang pinuno na sa lakas na taglay niya ay sigurado siya na wala ng kahit sino sa kanyang mga kaedad ang makakatapat pa sa kanya, ngunit nagawa lamang siyang pabagsakin gamit lamang ang daliri ng isa sa kaedad niya. Sabi naman dito ng 4th Council Elder na gising na pala ito, bigla naman itong napaisip dahil sa hindi nito magawang matipon ang kanyang chi, at tingin nito na ang kanyang pandama sa kanyang energy core ay Ponar-Alisa. Sabi naman dito na pinigilan nito ang kanyang pressure points, agad naman na nagtanong ito na kung ano ba ang binabalak ng mga ito ba ay ang paslangin siya, sinabihan naman siya ng seryoso ng Council Elder na hindi nito balak na gamitin ang pamamaraan na ito ngunit, nang bigla naman itong nagsalita at nagmakaawa na hayaan nilang mabuhay pa ito. Sa nangyari naman ay biglang nagkaroon ng katahimikan sa mga ito, kaya naman sinabi ng 4th Council Elder na kung bakit na mabilis itong nagmamakaawa para sa kanyang buhay. Dagdag pa ng 4th Council Elder na papaslangan niya ito, ngunit bubuhayin niya ito upang magtanong, agad naman na sumagot ito at sinabi na maari siyang magtanong ng kahit na ano at sasagutin niya ang lahat basta alam niya ang patungkol dito. Sa isip naman ng 4th Council Elder na mukhang hindi ito parte ng kahit na anong organisasyon, kaya naman ay sinabi nito sa kanya na kung ano ang pagkakakilanlan nito. Agad naman na sumagot ito at sinabi na siya ay si Bunwang, sa isip naman ni Yuun na kung isa ito sa kamag-anak ng Unrivaled Sword ay dapat na ang apelyido nito ay Wang, ngunit mukhang isa lamang itong taga-sunod nito. Nagpatuloy naman sa pagtatanong ang Council Elder na kung anong dahilan nito kung bakit niya nagawang atakihin sila. Sabi naman nito na ito ay dahil sa pinatay nila ang babae na iyon. Sabi naman ni Council Elder kay Heobong na ito ay gaya ng kanilang inaasahan, at bigla naman na ipinakita nito ang sanggol sa kanila. Namukan naman niya ang sanggol na iyon at sinang-ayunan naman ito ng Council Elder na tama siya dahil ito ay ang sanggol ng apo ng Divine Doctor. Dagdag pa nito na ninais nilang iligtas silang parehas ngunit nabigo sila dahil sa taong iyon. Nagtanong naman ito na kung naparito ba sila upang iligtas sila. Sumagot naman ang Council Elder na hiningi ng kanyang lola ang tulong nila upang masagip ang apo nito at ang kanyang anak, ngunit nahulog sila sa isang bitag kaya naman ay hindi na nila nagawa pa na mailigtas ito. Namamangha naman si Heobong dahil sa ang 4th Council Elder ay mahusay sa ginagawa nitong pag-arte. Nagtanong naman ito na kung sigurado ba sila na ipinadala sila ng lola ng isang ito. Sabi naman ng Council Elder na sila ang may hawak sa kanya dito bilang isang bihag kaya naman ay bakit sila magsisinungaling sa kanya. Agad naman na nanghingi ng tawad ito sa grupo ng ating bida dahil sa mali siya ng inakala sa mga ito at mabuti naman pala ang kanilang hangarin, sa isip naman ng Council Elder na nahulog na ito sa kanyang ginawang patibong. Kaya naman ay sinabihan niya ito na ayos lamang dahil nangyayari naman talaga ang bagay na iyon, at nagtanong ito na kung ano naman ang dahilan niya kung bakit niya hinahanap ang babae na ito, sumagot naman siya na kasi kailangan niya ang gamot nito. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Napasabi naman ng Council Elder na wala palang kaugnayan ang dalawang ito at hinahanap lamang niya ito dahil sa kadahilanan ng gamot. Sa tingin niya na ang apo ng Divine Doctor ay maaring mas magaling kumpara sa mga doktor na nasa malapit sa lugar na ito. Sumingit naman dito si Heobong at sinabi na ngayon ay alam na nito. Na siya ay isang adik, napasigaw naman ng bihag at sinabi na nagkakamali siya ng kanyang inaakala sa kanyang nais sa babae na ito. Sa nangyari ay wala namang masabi ang 4th Council Elder, kaya naman ay matapos nito ay tinanong nila kung anong klaseng gamot naman ang nais niya sa babae na ito. Sabi nito na mayroon siyang kapatid na babae na may sakit ng mahabang panahon. Ang ibang mga doktor ay hindi nagawang matulungan sila, ngunit lagi siyang nakakaramdam ng paggaling sa tuwing nakakainom ng gamot na gawa ni Miss Cam. Sabi naman dito ng Council Elder na ngayon ay alam na nito ang dahilan kung bakit ito nagagalit dahil sa patay na ang nagbibigay sa kanya ng gamot.
Sa isip naman ng Council Elder na ang sabi nito ay lahat ay sasabihin nito ngunit mukhang may hindi pa ito sinasabi patungkol sa lahat ng detalye. Sumingit naman dito si Yuun at sinabi na tingin niya ay nagkakamali ito ng akala, dahil tingin ba nito na andito siya dahil lamang sa nais nilang magkaroon ng isang friendly conversation sa kanya, at kung nais nitong makaalis dito ng buhay ay sumagot ito ng maayos, dahil kapag pinaikot pa niya ulit sila ng isa pang beses ay wawasakin nito ang kanyang dantian at ipapakain sa mga mababangas na hayop sa kabundukan. Napasabi naman ito na sobra naman yata ang nais nitong gawin sa kanya. Sumagot naman si Yuun na hindi ito sobra dahil tamang-tama lamang iyon para sa kanya. Kaya naman ay sinabi nito na ang sakit ng kanyang kapatid ay napakaseryoso. Nagtanong naman ang Council Elder na kung ano ba ang sakit ito. Sabi nito na ang ibang tao ay tinatawag itong Meridian Collapse, ngunit si Miss Cam ay tinatawag itong 9th Meridian Collapse. Nagulat naman sa sinabing ito ang 4th Council Elder. Sa nangyari ay nagtanong naman si Yuun sa nanomachine na kung alam ba nito ang sinabi nitong sakit. Sumagot naman ang nanomachine na ito ay hindi pa naitala sa kanyang system. Sa nangyari ay nagtataka naman si Yuun dahil sa mayroong uri ng sakit ang hindi alam ng nanomachine. Kaya naman ay nagtanong ito kay Council Elder yang gamit ang sound telepathy kung may alam ba siya sa sinasabi nito. Ang Meridian Collapse ay isang sakit na humaharang sa mga daluyan dahil sa ang yin energy ay napakalakas, at ito ay tanging nakakaapekto lamang sa mga batang babae. Ito ay wala ng lunas, kaya naman sa mga taong mayroong ganitong klase ng sakit ay kinailangan na magdusa sa kanilang buong buhay, ngunit hindi sila namamatay dahil dito. Ngunit ang 9th Meridian Collapse ay nasa ibang level mula sa simpleng Meridian Collapse. Ang mga taong apektado ng sakit na ito ay sinasabi na nagtataglay ng near infinite amount of yin energy sa kanilang mga katawan na lagpas pa sa level ng isang tao. Ang taong apektado nito ay hindi nagagawang makontrol ang masamang epekto ng yin energy na lumalakas sa kada araw na lumilipas, at halos ang mga ito ay namamatay bago pa nila maabot ang edad na 20 dahil sa pagkasira ng balanse ng kanilang katawan. Sabi nito na ang sakit na ito ay kakaiba, at ang sakit na ito ay naririnig lamang din niya. Sa isip naman ng bihag na ang nararamdaman nitong sakit ay pulala ng pulala kamakailan, kaya naman ay halos nagamit na nila ang gamot, kaya naman ay ano na ang gagawin niya ngayon. Ang gamot na dapat ay tumatagal ng 4 na araw ay ngayon ay hindi na tumatagal ng kahit na kalahating araw, at ang babae na gumagawa ng gamot para sa kanyang kapatid ay patay na. Kaya naman ay tinawag nito ang Council Elder Yang at tinanong, na kung ang taong nanghingi ng tulong upang iligtas si Miss Cam ay isa din bang doktor. Nagpadala naman ito ng sound telepathy sa ating bida at sinabi na ito na ang kanilang pagkakataon upang magkaroon ng pagkakautang ito sa kanila. Sa isip naman ito na ang kanyang kapatid na babae ay sigurado na may kaugnayan sa Unrivaled Sword Wang John, at kahit na hindi nila makuha ito para sa kanilang demonic cult ay maaari pa din itong maging isang mahalagang tulong sa hinaharap. Sabi ng Council Elder Yang na tama siya, at bukod doon ay mas magaling pa itong doktor dahil sa dito ito natuto na manggamot. Sa nangyari ay natuwa naman ito, kaya naman ay agad itong nagtanong na kung sakali ba ay maaari nilang matulungan ang kanyang kapatid, nang bigla naman na may malakas na pagsabog sa di kalayuan ang naganap. Sa nangyari ay nagulat naman dito ang grupo ng ating bida, sabi naman nito na hindi ito maari, dahil halos 4 na oras na matapos niyang mabigyan ito ng kanyang gamot. Sabi naman ng Council Elder Yang na tingin niya na hindi naman malayo ang lugar na iyon sa kanila. Sa isip naman ni Yuun na kahit nasa malapit lamang ito, ay nararamdaman niya ang cold energy ng isang ito ng malinaw, kaya naman ay papaanong nangyari ito. Agad naman na sinabi ng bihag na iyon ay ang kanyang kapatid, at ang nangyari ay ang pagsabog ng yin energy nito. Napatanong naman ng Council Elder na kung totoo ba ang sinasabi nito na ang yin energy na nararamdaman nila ay sa kanyang kapatid. Bigla naman itong napaisip dahil sa ayon sa kanyang narinig ay ang taong naghihirap sa sakit na ito ay mayroong walang hanggan na bilang ng yin energy, ngunit ito ay higit pa sa kanyang inaasahan. Nagmakaawa naman ang bihag na pakawalan na siya ng ating bida, dahil manganganib ang kanyang kapatid kapag hindi nito napahinto ang kanyang blood vessel. Sa nangyari ay mabilis naman na pinakawalan ito ni Yuun, matapos nitong makatayo,
ay agad naman na sinabi ng ating bida na pangunahan nito ang daan patungo dito, na agad naman niyang sinang-ayunan. Sabi nito na sasama sa kanila si Baekgi, at si Heobong naman ay may iwan sa lugar na ito upang protektahan ang sanggol kasama ng 4th Council Elder. Matapos ay agad nang nagmadali na umalis ang tatlo sa kanilang kinaroroonan, sa isang lugar naman sa di kalayuan, habang papalapit sila Yuun, ay napansin naman ni Baekgi ang paligid na parang nasa panahon sila ng winter. Sabi nito na mabuti na lang at hindi nito nagamit ang kanyang internal energy kanina kung hindi ay namatay na siya dito ngayon dahil sa labis na lamig. Di rin nagtagal ay nakita na nila ang kapatid na babae nito sa di kalayuan. Sa nangyari naman ay biglang nagulat dito si Yuun dahil ang buong paligid nito ay nababalot ng yelo. Sa isip nito na ang hangin sa paligid nito ay nakapaikot lamang sa kanya, at ang ganitong klase ng core energy ay talagang nakakamangha. Tinawag naman nito ang kanyang kapatid na babae, sabi nito na gaya ito ng kanyang inaasahan, kaya naman ay kailangan niyang mapahinto ang pagdaloy ng core energy nito. Nang malapit naman na ito ay bigla siyang napahinto, sabi nito na masyadong malamig sa palibot nito, at kahit na nagawa na niyang gamitin ang kanyang buong inner energy sa pinakamataas nitong lakas ay hindi pa din niya makayanan ito, at hindi may kukumpara ang pagsabog na nagawa nito kumpara sa mga nakaraan. Kaya naman ay kinausap na lang niya ito at sinasabihan na kumalma na ito dahil siya ang kanyang kapatid. Ngunit hindi naman siya narinig nito kaya naman sabi niya na kailangan niyang gawin na ang bagay na ito. Nang mahawakan nito ang aura na nakapalibot sa kanyang kapatid, ay agad naman siyang nilingan nito. Sa nangyari ay nagulat naman siya, dahil sa ang kulay ng mata ng kanyang kapatid ay halos nagbago na. Nang bigla naman siyang hinawakan nito sa kanyang kamay, sa nangyari ay agad naman siyang napasigaw dahil sa biglang nagyelo ito nang hawakan siya ng kanyang kapatid, kaya naman ay tinatanong niya ito na kung ano ba ang kanyang ginagawa, at pilit niya itong pinapahinto. Hindi naman siya pinakinggan ng kanyang kapatid, sa isip nito na kahit na magawa niyang gamitin ang lahat ng kanyang inner energy, ang yin energy nito ay tuloy-tuloy pa din sa pagpasok sa kanyang katawan, at sa ganitong sitwasyon ay ang kanyang buong katawan ay magyayelo. Kaya naman ay humingi ito ng tawad sa kanyang kapatid dahil sa tingin niya ay kailangan niya ng gawin ito, kaya naman ay agad niyang inatake ito gamit ang kanyang paa, ngunit mabilis lamang na nasalag ito ng mga yelo na lumabas malapit sa kanyang katawan. Sa nangyari ay nagulat ito dahil sa nagawa nitong matipon ang mga yelo upang salagin ang kanyang atake, matapos ay hinawakan siya ng kanyang kapatid sa kanyang balikat. Napasigaw naman ito dahil sa pagkalat ng yelo sa kamay nito patungo sa kanyang balikat. Sa isip niya ay hindi na siya nagagawang makilala pa nito, at sa ganitong sitwasyon ay magyayelo na siya at mamamatay. Mabilis naman na nagtungo dito ang ating bida upang tumulong. Nang makarating sa kanilang dalawa si Yuun ay agad naman na napalingon ang kapatid nitong babae kay Yuun, matapos ay sinabi dito ng ating bida na huminto na ito sa kanyang ginagawa.